Hindi na rin nag-alok ng ano pa man si Natalie. Ano naman kayang maya-alok niya kay Lucien, maliban sa ilang bags ng junk food sa kusina. Pinaupo lang niya si Lucien sa sala bago tumuloy sa kwarto. I have plenty of things to pack. I'd better start right away, otherwise it will take me overnight. Feel free to have a tour in the house. Aniya na may kalakip na panunuya. Do not close the door. Bilin ni Lucien bago tuluyang nakapasok sa sariling silid si Natalie. Hindi na iyong kinontra ni Natalie. Hinayaang nakabukas ang pintuan habang nag-e-empake siya ng gamit. Hindi karamihan ng gamit niyang bibit-bitin, ngunit sinadya niyang bagalan ng pag-e-empake. Mabagot kang hudas ka. And this is your stupid idea anyway. Sa loob-loob ni Natalie. Lucien is dying to know the types of movies Natalie would watch, kaya isa-isa tinignan ng makapal na nakasalansang mga DVD sa center table. Devour, My Bloody Valentine, 10-inch Hero, Batman. Napangisi si Lucien. These movies are different genre. Meaning kahit anong movie pwede kay Natalie. Mapa-horror, action o heavy drama. Itinuloy na lalaki ang pagtingin-tingin. Supernaturals from season 1 to the latest, Smallville, Days of Our Lives. Wala sa sariling natawan ng mahina ang lalaki. Hindi pumipili ng palabas si Natalie dahil iisa lamang ang nakikita niya sa mga palabas na pinapanood. Si Jensen Ackles. Matapos i-impake ang mga kakailanganin ay naupo sa gilid ng kama si Natalie. Iniisip niya kung anong nakaligtaang kunin. Wala siyang maisip ngunit pakiramdam niya ay meron. Tumingala siya sa kisame, sa pag-asang maalala kung ano yon. Sakalang nahagip ng matang malaking poster ni Jensen Ackles sa dingding, malapit sa kanyang kama. Maluwag siyang napangiti. Hay nako, buti na lang at nagparamdam ka, mahal ko. Tatawa-tawa niyang nilapitan ng poster. At ingat na tinanggal ang pagkakadikit nito sa dingding. She rolled the poster into a tube and secured it with elastic band. Kung pagbibigyan lamang siya ng Diyos ng isang kahilingan, hihilingin niyang makasayaw at makayakap kahit saglit si Jensen Ackles. Dinala niyang nakaroll yung poster sa tapat ng dibdib at isinayaw iyon na animoy naghihele ng bata. He was supposed to be named Austin, in case you didn't know. Mula sa pintuan ay turan ni Lucien. He was leaning on the door frame, giving the impression that he was there for a length of time and could have witnessed the crazy moment Natalie had with the poster. He looked amused. Nagulat ang dalaga. Pahiyang-pahiya at hindi malaman kung paano mag-react dahil sa tagpong inabutan ni Lucien. Sa katarantahan ay naitapon niyang poster sa kama. Gumuhit ang nakakalokong ngiti sa magagandang labi ni Lucien. Inilang hakbang nito ang pagitan nila ng dalaga habang nakatitig sa malalaking mga mata nito. If I don't know you are a criminal, I would have find you very appealing. He saw the pain registered in her eyes as he spoke those words. Nagilty si Lucien ngunit nanaig ang kagustuhang makita na namang umiyak ang dalaga. There is always first time for everything. And this is the first time he is battling with himself, or rather confused of how his feelings seem to be playing with him, now that he is standing close to Natalie. Alone. Criminal? Sigaw ng isip ni Natalie. I really hate you, Lucien. Hintayin mo lang hudas ka, at kapag napatunayan ko na mali ka, hindi lang flying kick ang aabutin mo sa akin. Mag-asawang uppercut na may kasunod na knee strike sa nguso. Pangaalo ni Natalie sa sarili. Iniiwas ang tingin sa lalaking pakiramdam niya yung wiling-wili na pinaglalaroan siya. Inabot niya ang bag sa paanan ng kama. Saka mabilis na tumalilis sa harapan ni Lucien. Naiwan naman nag-iisip ang lalaki. He was containing himself from the urge to touch Natalie. Ipinagpapasalamat niya na ang dalaga mismo ang umiwas. Kung hindi nakagawa na naman siya ng bagay na makakadagdag sa mga kasalanan niya kay Natalie. Susundan na sana niya ang dalaga nang mamataan na nakaroll yung poster sa ibabaw ng kama. Kinuha yun bago tumuloy palabas ng silid. Bit-bit ang bag, lumabas si Natalie ng bahay. Saka iniwan yun sa nakabukas na pintuan. Tinawid ng dalaga ang pathway, patungo sa bungaran ng kadikit na bahay. Doon nakatira ang may-ari sa bahay na inuupahan niya. Ibinili niyang susi dito at pinakiusapang wag munang galawin ang mga natitira niyang gamit dahil babalik pa din naman siya. Hindi nga lang niya masabi kung kailan. May 2 months deposit pa siya doon na hindi pa niya nagagamit kaya hindi siya nahirapang pakiusapan ng may-ari. Pabalik na siya sa tinitirahan nang makitang palabas na rin doon si Lucien. Hawak ang poster ni Jensen.
Pinulot ang bag ni Natalie ng madaanan niyon. Saka pinindot ang lock ng seradura at marahang hinilang pinto para isara. I can take care of my things, senyor. Sinalubong ng dalaga si Lucien at tinangkang abutin ang bag. All this for almost an hour of packing? Itinaas ni Lucien ang hindi kalakihang bag ni Natalie. Bumuntong hininga lang ang dalaga. I don't have much things to pack, ani Natalie. I thought you said. Forget what I said, putol ng dalaga. Hindi na itago ang inis. Mabilis din namang binawi iyon sa pag-aalalang uminit na naman ang ulo ng lalaki at baka kung ano pang magawa sa kanya. I just wanted to stay a little longer. That's all, senyor. Her voice trailed off. Napailing si Lucien saka iniwan ng dalaga. Lakad-takbo ang ginawa ni Natalie para hindi maiwan sa may kadilimang iskinita. Hindi na siya muling kinausap ni Lucien, maging ang nasa loob na sila ng sasakyan. Si Natalie na may itinuon ng tingin sa labas at hinihintay na paandarin ni Lucien ang sasakyan. Look, pagdakay sabi ng lalaki. Nahaplos ang baba na tinutubuan ng balbas. He let out a sharp breath before he inserted the key into the ignition. But having a second thought, he withdrew his hands and abandoned the key hanging there. I may need to clear a few things before we go. We will be staying under the same roof, so eventually, you will find out the truth about me and Celeste. He licked his lips and pursed them, allowing Natalie to absorb the introduction of what he was about to say. Tinitigan lang ni Natalie ang lalaki at sa pagkakataong ito parang ibang Lucien ang nakikita niya sa driver's seat. Malambot ang ekspresyon nito na taliwas sa laging nakikita ng dalaga. Celeste is not my wife, and vice versa. Pagpapatuloy ni Lucien na ikinakunot ng noon ni Natalie. What are you saying? Gusto niyang itanong ngunit muling nagsalita si Lucien. You may be wondering why I've been so harsh on you lately. This time he turned his face to her direction. Yumuko si Natalie matapos magtagpo ang kanilang mga mata. I'm dying to know. Mapait na tura ng dalaga dahil sa sakit na nararamdaman ngayong sumasagi sa isip kung paano siya trinato ni Lucien ngayong araw. We are in a very complicated situation. He touched the back of his neck as he spoke. Palatandaang siya manay nababalisa din. He waited for Natalie to speak her mind, but to his disappointment, she just watched him in silence. Celeste had made sure that when she dies, all her properties will be passed to you. Big sum of money included. Natawa si Natalie. Hindi pa ba nagsasawa si Lucien na bigyan siya ng sama ng loob? Sa tingin niya ay pinaglalaroan siya ng lalaki. Marahil ay bibigyan siya ni Lucien ng palaisipan na magto-torture sa utak niya para tuluyan na siyang mabaliw. Siya, gagawin tagapagmana ni Celeste? Yeah, right. Ani ni Natalie na nakatawa. Tinapunan siya ng tingin ni Lucien dahilan para sumeryoso ang dalaga. I am sympathetically aware of her attachment to you. But to push me into a marital union with you is unacceptable. What do you mean, marital union? You were not officially entitled of the inheritance until you agree to marry me. Napailing ang dalaga. Muling gumulong ang tawa sa kanyang lalamunan. Ayaw tanggapin ng isip ang naririnig kay Lucien. Imposible. That is not true. She can't do that to me. Protesta ng dalaga. She already have. Tiimbag ang natugon ni Lucien. But why you? I mean, why me? Hindi alam ni Natalie kung alin sa tanong ang gusto niyang agarang sagutin ni Lucien. The more words are spoken, the more things are getting complicated. Tama nga si Celeste. The less she knew, the better. Pero huli na. Because she believes that she is the reason why you grew up without a father. Napasinghap si Natalie sa tinuran ni Lucien. Ayon sa nanay niyang yumao dahil sa liver cirrhosis, hindi pa siya ipinapanganak nang mamatay ang kanyang ama. Naipit sa gulo sa pagitan ng resistance at mga dayuhang nakaupo sa katungkulan. Noong panahong pilit pinapatalsik ang mga Kastila sa Cervantes, Ilocos Sur. My father was killed in a conflict between the resistance and... Hindi natapos ni Natalie ang kanya sanang sasabihin. Paangil siyang pinutol ni Lucien sa pagsasalita. Just how stupid are you to believe that bullshit? Napaawang ang mga labi ni Natalie. The war was over long before your father was born. In fact,
Celeste's father was married to an American. That is a proof positive that there was no war going on when your father was killed. Nakagat ni Lucian ng ibabang labi. Halatang naiinip sa bagal ng dalaga na umintindi. The Spanish rule ended in 1898 and your father was born in 1958. You do the math. Naguguluhan na ngayon si Natalie. Hindi ganun kataba ang utak niya para ma-absorb lahat ng mga narinig kay Lucien. Pakiramdam niya ay nasa pagitan siya ng mga rumaragasang sasakyan. Hindi alam ang direksyon na patutunguhan. Maingay, magulo, masakit sa ulo. Paano mas alam pa ng lalaki yung tungkol sa kanyang ama? Nagilty si Natalie. Ni minsan ay hindi niya hinahanap ang kalinga ng isang ama. Ang dala nun ay ni petsa ng pagkamatay at pagkasilang ng kanyang tatay ay hindi niya alam. Paano mas alam pa ng lalaki yung tungkol sa kanyang ama? Anong klase siyang anak? Kita niya ang inis na bumangon sa mukha ni Lucien. Parang pinipiga naman ngayon ang puso ng dalaga. Forget it. Tuluyan ang nainis si Lucien at galit na pinihit ang susi sa ignition. He was trying to explain yet parang wala siyang makita na effort ng dalaga para intindihin ang mga sinasabi niya. I never thought you're that dumb. Napailing na sabi ng lalaki. I was barking at the wrong tree all this time. What a waste. Tinutuya na naman siya ni Lucien. Muntik-muntikan nang tanggalin na ni Natalie ang suot na sapatos at ipukpok yun sa ulo ni Lucien. How will I understand if you keep on snarling at me like that? Reklamo ni Natalie. Hindi na tuluyang binuhay ni Lucien ang makina. Just kept the power to allow the dome light going above them. Saka lumingon sa dalaga. Okay. Itinaas nito ang dalawang palad na animoy sumusuko. Which part did you not understand? Everything. In fact, none of it makes sense to me. I mean, why would Celeste wants us to get married when you are already married to her? Napasabunod sa sariling buhok si Lucien. I thought I told you that Celeste and I are not real couples. We are not married. I am not her husband. She is not my wife. Tiniyak na nga ni Lucien na malinaw ang sinabi. Bawat kataga ay binigyang diin. Oo nga pala, natutok ni Natalie ang noo. Ang dapat pala niyang tinatanong ay kung bakit nagpapanggap ang mga ito bilang mag-asawa. Isinatinig niya yon. You heard the Norman Smith? Balik tanong ni Lucien. Sumandal sa upuan habang ang kanang kamay ay ginawang unan sa batok. Tumango si Natalie. As you know, he is Celeste's lover. That's not what I heard. Norman was her fiancé. Kontra ni Natalie. Whatever. Tinatamad na turan ni Lucien. Norman is also my father. Tumingin ito sa mga mata ni Natalie. That is when the pieces came in place all at once. Katulad sa mga nababasa ni Natalie na mystery books na minsay nakakapagpakaba sa kanya, habang lumalaon ay unti-unti siyang nalilinawan sa mga pangyayari. Kaya pala pamilyar sa kanyang anyo ni Norman Smith sa larawang ipinakita sa kanya ni Celeste. Some features are all too familiar. Yun pala, resemblance kay Lucien ang nakita niya. Celeste said Norman did not appear on their wedding day. Mabilis siyang nagkwenta sa isip. Lucien is 30. Half the age of Celeste. She gasped at realization and darted her questioning look to Lucien. You were the reason why Celeste is left by herself on her wedding day. Binalot ng kalungkutan ng puso ni Natalie. Matinding awa ngayon ang nangibabaw sa kanya. Sabihin ng si Celeste ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit hindi na yun mahalaga sa kanya. Celeste was only trying to help her father out. Bagay na hindi kailanman niya naranasan kanino man sa tanang buhay niya. Hindi nga ba't lumaki siyang hindi nakaasa kanino? Mabuti nga si Celeste, may puso para sa kanya. Mapait na gumuhit sa balintataw ni Natalie ang sariling ina. Nakaratay na at malapit ng malagutan ng hininga. Minumura pa siya at walang ibang gustong gawin kundi ang lumaklak ng lumaklak. Napabuntong hininga si Natalie. Natapos na yon. Sinarhan na niya ang masakit na kabanatang yun ng kanyang buhay. Ayaw na niyang halungkatin pa at may mas mahalagang bagay siyang kinakaharap ngayon. My father did not know about me until he was about to be married to Celeste. So sad that he have to make a very hard decision and choose between me and Celeste. My father adored her. He would have kept her beside him if it weren't for me. Tiimbagang si Lucien. Kumislap ang sulok ng mata nito. Tanda ng luhang kinikimkim at ayaw pa alpasin. Ramdam ni Natalie ang bigat ng kalooban nito. Hey,
My father came to America and married my mother only because I existed. But his heart was left here in the Philippines. The marriage did not work well, so in 3 years my parents decided to call it quits. Bumuntong hininga si Lucien. His frequent travel left him nothing but a visitation rights that allows him to come see me only on holidays. He is a historian and he doesn't have much time in his hands, so I grew up almost without a father. That last conversation I had with him was my 13th birthday. He left me his journal as a present, saying it would give me a virtual adventure as it mostly described his travels here in the Philippines. He is not aware of the few information he scribbled along with it about the affair he had with Celeste. Isa pang buntong hininga ang pinakawalan ni Lucien na parang doon hinuhugot ang lakas na ibinunyag ang ilang panglihim sa kanyang pagkatao. It's been 17 years now, Natalie, and I was running out of hope. It was killing me. I haven't got any clue on how to find him. But then, you came. He smirked. When I first came here in 2015, my plan was to stalk on Celeste, only to find out she is dying. Kumunot ang noo ni Natalie. You think Celeste has something to do with Norman's disappearance? Hindi makapaniwalang saad ng dalaga. Tumango si Lucien bilang tugon. The day I made my appearance to her, she already knew who I was, and she'd gone through hell to drive me away. I was equally determined to convince her I am here to help. And at the end, she let me stay on one condition. That is to pretend to be her husband? Hula ni Natalie. Muling tumango si Lucien. My father has been in the open path of the Missing Persons Bureau since 1999. It is possible that investigation is still going in the Foreign Security, and the police department even. My appearance as his son would surely create an uproar, and Celeste doesn't want that to happen. The setup did help a lot. Oh God, do you think he is still alive? Tanong ni Natalie. Ngayon ay hindi masisisi ng dalaga si Lucien kung bakit ganun na lang ang galit sa kanya nang malamang hindi iniinom ng matanda ang mga gamot nito. Kapag namatay si Celeste, maglalaho lahat ng pag-asa nitong matunton ang punot dulo ng pagkawala ni Norman. And that is when I needed to figure out, and you will help me, whether you like it or not. Lumunok si Lucien para pawiin ang panunuyo ng lalamunan. He crossed his fingers saka inabot ang glove box sa tapat ng passenger seat na inuupuan ni Natalie. Mula doon inilabas niya ang isang traveler's notebook. What is that? Takang tanong ni Natalie. This, my dear, is the journal you stole in my room.